Bagong pagdiriwang ng Higantes Festival sa Nobyembre, mananakot muna para sa Halloween ang mga pamosong higantes ng Angono, Rizal. At sa Barangay Saksi, inalam po namin kung paano ginagawa ang mga nakakatakot na higantes. At saksi, si Dano Tingkungko. Tuwing Nobyembre, pinagdiriwang sa bayan ng Angono, Rizal ang Higantes Festival. Pero dahil mauuna ang Halloween season sa pista, ang mga higante nananakot muna. Mga bata, papasok tayo sa mga higanteng nakakatakot, higante horror. Gumagalaw po yung mata ng higante, pati yung zombie. Maganda ba yung mga higante? Opo. Nakakatakot nga lang po. Ay, pag Halloween ganyan, mas gustong-gusto nila itong horror na higante, itong pang Halloween. Dahil, alam mo, menta sila natatakot, mas natutuwa. Natutuwa sila? Mas natutuwa sila dahil nga, siyempre, nakakita sila ng mga higanting kakaiba mukha. Ang paggawa ng mga higanteng pang-horror, pareho rin daw sa mga pang-pista. Ayon kay Mang Toti, pag gumagawa ng mga ulo ng higantes na pang-Halloween, ang kailangan sundin ay pag mas pangit, mas maganda. Una ay hinuhulma ang ulo ng higante gamit ang putik mula sa bahay ng anay. Puro at walang halong bato kasi ang putik na ito, kaya mas mainam na pang-molde. Sabi niyo kanina sa akin, ito yung putik ng anay. Ito ba yung nuno sa punso? Ito yung nuno sa punso. Di ba maraming mga pamahiin doon? Ay, kasabihan lang yon. Pero yon talagang hindi nuno nakalagay sa loob nun. Ang nakalagay doon, yun ang bahay ng anay. Sunod itong tatapalan ng papel at resin. Matapos patuyuin, pipinturahan na ito ng nakakatakot. Dapat talaga medyo maitim ang kulay niya dahil ang kulay na nakakatakot, di ba, yung mga luma, mga maitim, mga antik ang kulay. 3 araw ang paggawa ng isang higante at sa ngayon ay may 5 na raw na tapos si Toti. Kabilang ang demonyo at zombie, gayon din ang mga panakot Pinoy tulad ng kapre, tikbalang at nuno sa punso. Higit sa pananakot, pagbibida pa rin sa sining ang layunin ng bagong bersyon ng higantes. Isang banda nakikisa sa espiritu ng Halloween pero mas parang maitanghal lang yung sining. Kumbaga nagiging tungtungan mo lamang siya para ito yung parang venue mo na makakapagpakita ka ng pagiging malikain mo. Para sa Barangay Saksi, Dano Tingkungko nag-uulat.